Maswerteng pagbati para sa inyong lahat mga kaibigan. Sino sa inyo ang gustong maging maswerte? Batid ko na lahat tayo ay naghihintay na darating ang isang araw, matatagpuan din natin ang ating mga swerte. At ito ang ating paksang pag-uusapan. Ikaw ay magiging maswerte. Merong isang matandang alamat ang Chino na nagsasaad ng ganito. Isang matandang lalaki ang nakatira sa bukid kasama ang kanyang apo na nooy binata na. Sila ay hindi mayaman, pero kaya lamang nilang magmay-ari ng isang kabayo na ginagamit sa bukid at kanilang sasakyan. Isang araw, nagising ang matandang lalaki at nawawala ang kanilang kabayo. Kaya gayon na lamang ang kanyang lungkot at sinubukang hanapin ang kanilang kabayo. Maaaring ito'y ninakaw o nakatakas at nakarating sa ibang lugar. Isang kapitbahay ang nagmamalasakit at nagsabi, "Ginoo, ako'y nalulungkot sa kamalasang dumating sa iyo." Subalit ang sabi ng matandang lalaki, "Ngumisi ito, bakit mo sinasabing ito'y malas? Maaaring ito ay swerte." Ang kapitbahay ay nagtataka at umuwi sa kanilang bahay. Ilang linggo ang lumipas sa kabiglaanan ng mga kapitbahay at katuwaan ng mga kanayon. Ang kabayo ng matandang lalaki ay bumalik at ito ay may kasamang babaeng mola. Kaya nga ang mga kapitbahay ay hindi nakatiis at lumapit sa matandang lalaki. At ang wika nila, "Ginoo, tama ka, ito nga ay isang swerte." Ngunit nabigla sila at nagtaka dahil sumagot ang matandang lalaki, "Huwag tayong pakakasiguro, maaaring ito ay may dalang kamalasan." Kaya ang mga kapitbahay ay umuwing nagtataka at inisip nila na ang matandang lalaki ay nawawala na sa kanyang katinuan. Ang kanyang apo ay tuwang-tuwa sa pagbabalik ng kanilang kabayo at ito ay kanyang sinakyan. Subalit nagulat at naglulundag ang kabayo, kaya ang apo na binata ay tumilapon sa malayo at nabali ang braso. Ang mga kapitbahay na nakatingin sa kanilang mga bintana ay hindi nakatiis at muling lumapit sa matanda. At ang sabi nila, "Ginoo, ikaw ay tunay na pantas. Ito nga ay isang kamalasan." Subalit muling tumugon ang matanda. Ang sabi niya, "Huwag tayong pakasiguro. Maaaring ito ay may dalang swerte." Ang mga kapitbahay ay umuwi sa kanilang tahanan na naiinis at sumumpang hinding-hindi na nila kakausapin ang matandang lalaki. Subalit ilang araw lamang ang lumipas. Nagdeklara ang general ng China na lahat ng mga kabataan at mga binata na may malusog na pangangatawan ay kailangang sumama sa digmaan. Subalit ang apo ng matandang lalaki, dahil sa bali ng kanyang braso, ay nakaligtas sa digmaan. Ang ilan sa kanyang mga kapitbahay ay hindi na nakauwi ng buhay matapos ang gera. Ang tanong, swerte po ba o malas? Maaaring sasabihin ng iba sa atin, malas, ang iba naman ay swerte. Merong talata sa Biblia na nagsasabing, ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakalakip para sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa Diyos. Mababasa natin yan sa Roma 8:28. Parang sinasabi ng talata na ang lahat ng bagay ay magiging maswerte para sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos. Nangangahulugan nito na anumang bagay ang maranasan, kahirapan man o kasiyahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos, ang kahihinatnan nito ay para sa kanyang kabutihan at tagumpay. Hindi ba ito nagpapalakas ng loob?
Ang mga Kristiyano noon man o ngayon ay nagpapatunay at nagpapatotoo na ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay naging matagumpay sa pagsubok sa kanilang buhay. Gaano man ito kalupit. Higit pa rito ang mga pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos ay nagtataguyod ng kalusugan at ng mapayapang pamumuhay. Tingnan natin kung ano ang relasyon ng pagtitiwala sa Diyos at ng ating kalusugan. Marami ng mga lalaki at mga babae ang bumangon mula sa banig ng karamdaman o kamatayan na may pagpapanibagong sigla at lakas sa pamamagitan ng pagtitiwala ng kanilang mga buhay sa Diyos. Sa Johns Hopkins University, natagpuan ng mga mananaliksik na merong 2 dobleng pagtaas na tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso sa mga Hudyo na hindi relihiyoso kumpara sa mga Hudyo na regular na dumadalo sa sinagoga. Kung gayon ay maliwanag na ang lahat ng mga taong nagtitiwala sa Diyos ay dapat ding sumunod sa mga utos at turo ng Diyos. Ang Diyos na sumulat ng kautusang moral ay siya ring sumulat ng kautusan ng kalikasan at kalusugan. Kaya ang mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos ay nalulugod na sumunod sa kanyang kaloobang moral at pisikal. Ngayon ay tingnan naman natin kung ano ang maidudulot sa atin ng takot, pag-aalala, galit, pangamba, at iba pang mga negatibong isipan. Ikinuwento ni Dr. McFarland sa aklat na Better Living ang kasaysayan ng isang bata. Maraming taon na ang nakalipas. Itong si Tom ay aksidenteng nakalulon ng mainit na pagkain na naging dahilan upang malapnos ang kanyang lalamunan at nasarhan ang tubo papunta sa kanyang tiyan. Kung kaya't ang mga manggagamot ay naglagay ng butas sa kanyang tiyan upang maging daanan ng kanyang pagkain. Ang batang si Tom ay lumaki at sa kabila ng sagabal at mabagal na pagkain, hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa pamamagitan ng butas ng tiyan. Ang sabi ng mga manggagamot, panahon na para mapag-aralan din natin kung ano ang nangyayari sa loob ng tiyan ng isang tao. Kung kaya't ang batang ito na si Tom ay naging bahagi rin ng maraming kahangahangang mga pag-aaral. At isang araw, sa eksperimento nila sa laboratorio, naggalit si Tom at napansin ng mga manggagamot na ang bahagi ng kanyang tiyan ay pulang-pula katulad ng kanyang mukha. Naging mabilis ang pagkilos, maraming asido ang dumaloy at napansin nila na meron itong gatuldok na mga pagdurugo. Hindi lamang ito, kapansin-pansin din na kapag si Tom ay nalulungkot at natatakot, mabagal ang pagkilos ng kanyang tiyan, kakaunti ang asido at maputla ang kulay nito. Kapag naman si Tom ay masaya sa kanyang gawain, normal ang kulay ng tiyan, normal ang pagdaloy ng dugo, katamtaman ang dami ng lumalabas na asido. Kaya sa obserbasyong ito ng siyensya, pinapatunayan lamang na ang isip ay may kaugnayan sa tiyan, sa damdamin at emosyon. Ang mga negatibong damdamin ay may salungat na epekto sa ating tiyan, sigurado na ito din ay may masamang epekto sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ito ay totoo. Natuntun na ng makabagong agham ang lahat ng ito mula sa pag-iiba ng kemiko ng laway, pagbabago ng pulso at tibok ng puso, pagtaas ng temperatura, pagpapawis, pagkilos ng ating kalamnan,
at pagtindig ng balahibo at marami pang iba. Ang totoo, ang sabi ng mga dalubhasa, maaaring isipin natin ang ating pagkakasakit o pagiging malusog. Ano naman ang magiging epekto ng mga negatibong damdamin sa ating kalusugan? Ang ating katawan ay hindi magiging malusog kung hindi mabuti ang pagkain ng ating isipan. Ang takot, galit, pagsama ng loob, selos, kasakiman, pag-aalala at marami pang iba, yan ay kaaway ng kalusugan ng ating mga pag-iisip at ng ating katawan. Sa lahat ng aklat sa medisina, wala tayong makikita na tableta na nagsasabi o nagsasaad na inumin mo ito para sa iyong galit, sa iyong takot o sa mga pag-aalala. Wala ring mga injeksyon o bakuna o anumang gamot ang makakapawi ng pagiging masungit, pagiging maramot at pagrereklamo. Walang doktor ang makakapagbigay ng gamot o reseta para baguhin ang masasamang ugali buhat sa isipan ng tao, na kung magpapatuloy, ito ay maaaring magbunga ng malalang karamdaman. Merong lunas, subalit ito ay kung matatagpuan ng tao ang kanyang Diyos. Ang mga kautusan na namamahala sa kaisipan at nagdadala ng katahimikan at kapayapaan at kasiguruhan ay matatagpuan lamang sa kanyang aklat, ang Biblia. Dito ay matatagpuan ang lunas sa masakim at masalimuot na buhay. Dito lamang makakatagpo ang puso ng kapayapaan, kaluguran at kapanatagan na nooy puno ng pangamba, pag-aalala, pagkayamot at kawalan ng pag-asa. Sinasabi ng kasulatan na tayong mga tao ay nagkaroon ng likas na pagkamakasarili. Nais nating gawin lahat ng ating kagustuhan. Nais nating maghari-harian at paglingkuran ang ating mga sarili. Subalit salungat ito sa saligang batas ng sansinukob. Ang batas sa lahat ng kalikasan, ang batas ng buhay na walang iba kundi ang batas ng pagbibigay, ang batas ng pag-ibig. Ang sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang tao ay maligtas. Marami ngayon ang nananahan sa pagsisisi, kabiguan at himutok, at ang kanilang mga puso ay puno ng lumbay at kahinaan ng loob. Narito ang pangako ng Diyos na mababasa natin sa unang Pedro 5:7. Dalhing lahat ng inyong ligalig, pag-aalinlangan at takot sa Diyos sa panalangin. Subukan natin ng Diyos, nangako siyang tutulong, kayo'y pinagmamalasakitan niya. Isa pang pangako ang mababasa natin sa aklat ng Mateo 11:28. Sabi niya, pumarito kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubos, at kayo ay aking pagpapahingahin. Isa pang talata ang mababasa natin sa Pilipos 4:13. Lahat ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Mga kaibigan, napakaswerte nating lahat dahil meron tayong Diyos na naghihintay at nagmamahal sa atin. Dalhin natin lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin sa Kanya lahat ng mabibigat nating mga problema, lahat ng mga pasanin natin sa buhay, lahat ng dinadala ng ating mga puso. Ipagkatiwala natin sa kamay ng ating Panginoon dahil Siya ay nagmamalasakit sa ating lahat. Ikaw, ako, tayong lahat, mahal po tayo ng Diyos.